Ang World Cooperation Summit na nangyari po sa China, ang mga pangunahing nandun, batay na rin sa video, ay sina Putin ng Russia at kahit si Kim Jong-un ng North Korea ay naroon din. Ang katakatakang wala masyadong nakitang presensya roon ay yung mga mula sa Estados Unidos, lalo na yung Pangulong si Donald Trump. At doon sa tanong mo kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay wala roon, mukhang lumalabas na yung mga naroon ay talagang hindi masyadong alyado sa Estados Unidos at ang imahe kasi ngayon ng Pilipinas mas kumikiling sa Oo. Estados Unidos kumpara sa iba pang mga bansa. Siyempre, yung ibang mga malalaking bansa gaya ng India, kayang-kaya niyang lumaro sa iba't ibang panig kasi hindi mo basta-basta maisasantabi yung napakalaking market opportunities for investments sa India. Kaya hindi ma-afford ng China na iitsapwera ito at mapapansin nyo kahit yung Indonesia, inimbitahan din yan, kaya lang si Prabowo ay hindi nakapunta dahil na rin sa kaguluhan Meron sa naman kanya sa meron siyang dapat oo nga. Prof, may sarili siyang problema na inaasikaso po ngayon. itong pulong ho na ito ay sabi nga po ay narinig ko natin sa minsan sa geopolitics o mga discussion ho diyan yung mga like-minded nations nagsama-sama. Kumbaga sa salitang kali, yung mga pangkat-pangkat. Tropa-tropa, 'di ba? Yan, So oo. tama po kayo kasi parang merong hindi naman natin sinasabing galit silang lahat sa Estados Unidos, pero apektado sila nung mga taripa na inimpose talaga ni Trump na napaka-arbitraryo. Doon sa isang bansa nga dahil yung kaibigan niya ay under trial, sinabi na, okay, sasampahan ko to ng mas mataas na taripa. Napaka-arbitrary. Kahit sa Pilipinas, ganun din yung 20% naging 19% nung bumisita si Marcos Jr. May 1 percentage point na nabawas. So yung mga yon ay indikasyon na globally talagang merong realignment of forces. Hindi lang yan usapin ng mga